Pakipicturean nga yun. Yung page 193. Sir, nasend na po ata sa GC yun. Yung sinagutan natin, sir, yung E. Ah? Yung sinagutan po namin, nasagutan na po namin yun eh. Sinagutan namin yan, sir, yung letter E po. Letter E? Opo, sir. Okay. Yung Sagutan niyo na to. Opo, sir. Okay. Eto ba na journal entries nyo na? Opo, Yes, sir. Ako nalagyan nyo na ba ng ledger? sa Wala. ledger. Yun, Yes sa ledger, po. sir. Opo. Ledger? Yes po. Okay. Diba ito yung journal entries, 'di ba? 'Di ba ito lang kunyari ito yung ano nyo. 'Di ba journal entries, ito yung ginawa ninyo. So nilagay nyo sa Opo. journal book ninyo, 'di ba? Now, paano nyo gagawin ngayon sa ledger? Kasi ito ilalagay nyo, isa-summarize nyo sa ledger. For example, itong bat input, ito yung mga transaction. 'Di ba sa ledger class, ginagawa natin ang arrangement ng ating ledger, 'di ba? Inuuna natin current asset, non-current asset, current liabilities, non-current liabilities, and then capital. 'Di ba? 'Di ba yung ganun ang ginagawa natin, 'di ba? Opo. Okay. Now, kunyari mag-example tayo, ito yung bat input. 'Di ba ilalagay natin sa ledger. O ito yung paano yung sa ledger natin. Ito, ayan. Kunyari ito, yung bat input ninyo. Ito yung general ledger. Ito yung nakalagay sa general ledger ninyo. Date, transaction, PR. Actually, yung posting reference nito, kung anong page mo, kinuha yung journal entries na yun. For example, ito, bat input, furniture and fixture. Ito, page 1 yan. Dito sa sa journal mo. Pagdating sa sa ledger mo, ito yung posting reference mo, page 1. Okay, now, ilagay natin ngayon. Ito, may bat input dito sa December 1. Okay, lagay mo din ngayon dito, December 1. Okay, ang transaction, purchase of furniture and fixture. Ang PR, page 1. Ito yun. Now, ang debit mo, doon sa input bat, class 3840. Ito yun. So, dito, ilalagay mo ngayon sa ledger mo, debit 3840. Okay, kung December 1 uli, nagkaroon ka uli ng purchase ng equipment, class at ang input bat mo is 1.8, ang balance mo na 5.640. So, ibig sabihin, running balance to. O gagawin nyo yan. Nagawa nyo ba yan? Nagawa ba? Hindi pa po, sir. Okay, yan ang itutuloy ninyo. At pagkatapos nyan, class, di ba, na-total nyo na. Kunyari, na-total nyo na yung bat input natin. O kunyari, ganito, bat input. At na-total nyo rin yung bat output. Okay, nagawa nyo naman yung bat output. Yan, nagawa nyo. Kunyari, ang balanse niya, 8,000. Sample lang Okay. Sample lang, kunyari, naggawa din kayo ng ledger para sa output bat. Pero lahat gagawin ninyo. Kunyari, cash, gagawin nyo lahat yung ledger niya. Gagawin nyo running balance. Alam nyo naman yan Ginawa na natin yan before. Okay, accounts receivable, lahat ng account. Kaya lang dito, class, kaya ko lang sinasabi yung bat input and output bat dahil kasi meron pa kayong additional entry. Okay, ano yung additional entry nyo? Iko-close nyo yung input bat at saka yung output bat. O, di ba yung output bat ninyo is credit. So, de-debit ninyo. Okay, kunyari 8,000. Yung input bat ninyo 5,640. Okay, magkano ang difference niya? So, yun yung inyong magiging bat payable.
O yan, 2,360. Meron pa kayong additional entry na ganito kasi ito yung nire-require. Okay. Now, pagkatapos yung entryhan ito, class, gumawa na kayo ngayon ng pre-trial balance. Alam nyo ba yung pre-trial balance? Raisan nga kung alam yung pre-trial balance. O, di ba, mula dito sa mga ledger ninyo, kukunin ninyo. Kaya meron kayong VAT payable, meron pa kayong additional na ledger para naman sa VAT payable. Okay, pero magsisiro yung inyong output VAT tsaka yung input VAT. Okay, so therefore, ito, mag-aano kayo, no? Yan. So, sa ledger. So, hanggang, hanggang, ano pa, dalawa na yung assignment ninyo. 'Di ba? Yung isa itutuloy ninyo, yung transaction. Okay, hanggang ano rin yun, hanggang may ledger din kayo doon, hanggang pre-trial balance din yun. Okay. Now, itong transaction nito, yung 193, ledger na lang at pre-trial balance.